Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Joel at Ma'am Weng. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Nalilinawin ko muna ha. Ito bang kausap namin ay si Comelec Chairman George Erwin Mojica Garcia? Opo. Oh, yeah. Ako po to. Eto lang, kasi kanina binanggit ko kay Congressman Marcoleta Oh. na siyempre yung Burden of burden of proof. proof kung sino yung nag-aakusa, siya dapat magpapatunay ng akusasyon. Pero sinasabi niya, Nag-shift na raw yung burden sa inyo dahil napatunayan na nila Existent yung account. there's an account, tapos nakapangalan sa inyo, kaya dapat patunayan nyo na hindi daw po sa inyo po yun. Chairman. Ako, Sir Joel, Ma'am Weng, wala pong nasisip na burden. Ang aking nga pong pag-deny, under oath, pinanumpaan ko. Tanong, yung po bang akusasyon sa akin, kahit yung lahat ng accounts na yon, kaya nilang panumpaan. Sana po mapanumpaan din. Para naman equal po tayo lahat. Ako po, pwede akong kasuhan ng perjury. Paano po yun? May immunity naman po yung mga nag-aakusa sa akin na ganyan. Hindi po parehas. Tayo po mga ordinary mga mamamayan, pwede tayong kasuhan ng kahit ano. Pero yung mga nag-aakusa may immunity. Sana mag-waive din ng immunity at saka panumpaan itong kanilang mga akusasyon. Ngayon po, alam niyo po, Sir Joel, Ma'am Weng, nagsimula yan sa 49 bank accounts daw na pagkadami-dami. Tapos napakadaming properties na sa iba't ibang parte daw ng mundo. Hindi niyo po napansin sa press conference po kahapon? Wala na po binabanggit masyado na properties. At pagkatapos inabando na po yung 49 bank accounts kasama yung 6 local bank accounts. Bakit po? Kasi napatunayan ko po na yung 6 na accounts, lalo na sa Pilipinas, ay mga peke, nag-issue lahat ng certification. Ang lahat po ng mga bangkong yan dito sa ating bansa. Ngayon po, nag-focus ngayon kahapon sa presscon sa isang account na wala po doon sa 49. Either bagong account po ito or existing na account na sa pangalan ng ibang tao sa Amerika po ito. Sa Joel Mamueng, Amerika. So ibig sabihin, kung yan po yung account ko, dapat either ako'y citizen ng Amerika o national o permanent resident ng Amerika. Kasi para makapagbukas ka ng account sa Amerika, kinakailangan may social security number ka. Number 1 requirement po yun. Napakaipit sa Amerika. Hindi pa po ako nakakatapak sa Amerika kahit may paa. Maitapak man lang sa kahit anong teritoryo ng Amerika sapagkat wala po never akong pa kayo visa sa nagpunta Amerika. doon? Never pa kayo napunta doon, Chairman? Wala po akong, hindi po Wala daw sa US wala po visa akong visa sa Amerika. Hindi po. So, napaka-imposible. At pagkatapos po, tingnan niyo po yung papel Sa New na York daw pinakita po kahapon. itong account na ito, New York eh. Oo, dalawa. At mayroon Opo. ang dokumento galing daw po sa JP Morgan Chase and Company. Hindi po, tingnan niyo po yung kahapon po yung mismong dokumento, may nakalagay po doon. Yung nag-deposit ng $100 na nag-deposit ay isang Jaleo Consulting, naka-base sa Miami, Florida. Nandun po sa taas, nasa kaliwa parte, doon, pagka po nakita ninyo. Ngayon po, madali po yan. Ang ginagawa po, same account number, different name, tatanggapin ang transaksyon, hindi. Tatanggapin po. Tingnan niyo po, kayo po, Sir Joel Mamueng, sa inyo po mga accounts mamaya. Kunyari po yung account ninyo, padalahan niyo po ng tig 10 piso. Pagkatapos po, ang gawin niyong pangalan, Batman o kaya Batgirl. Tingnan niyo po kung tatanggapin po. Sapagkat ang kumokontrol ay Yung ang account number. at hindi ang account name. At pagkatapos, tingnan niyo po, Ma'am Weng, Sir George, yung kahapon, nilagay ang pangalan ko, pati address ko. Kung technically nga, may violation pa ng data privacy yan di ba? Yes, oo. Yung pong pangalan ko, pagkatapos po ng Makati City, ay may nakalagay po na KY. KY, ano po yun, ibig sabihin ng Jelly? KY? Yan po ay Kentucky, USA. So ano ibig sabihin? Pinalabas na number 1, na ako may-ari ng account sa pamamagitan ng pagpapadala ng $100 na talaga namang alam natin na yan ay papasok sapagkat tama ang account number, pero mali ang pangalan ko. Pagkatapos ang nilagay para patunayan na ako ay doon nakatira o ako ay may bahay doon o ako'y permanenteng residente, naglagay Kentucky, USA. KY po, yun po ibig sabihin nun. Okay. Wala pong hindi po dapat kasama yun. So peke po ang papel na yan. Pagkatapos, yung isang pinapakita pang dokumento, ano po yun? Bank records. Hindi po ba nakakakuha ng bank records ang may-ari lang ng account? Hindi naman po ako nag-present kahapon ng papel eh. So, ibig sabihin po, statement po yun eh. Bank statement po yun na pineke pa, pinalabas na meron po akong social security number. Wala po akong social security number. Hindi po ako nakakapunta pa sa Amerika kahit kaya. Chairman, tinanong ko po kanina si Congressman Marcoleta na possibility ba na merong taong nagbukas ng account under your name kahit hindi mo po alam. Ang sabi niya yung possibility ay nandun pero kailangan yung mga pertinent data, personal data po ninyo kasi kailangan yun sa bangko. Di ba? Hindi parang
Yes. So sinasabi Ma'am ninyo, Wen. wala po kayong pinagbibigyan na anumang personal information ninyo para magbukas ng bangko. Dahil nga Kung hindi meron kayo po pwedeng pinaka- magbukas dahil wala kayong social security number. At hindi pa po ako nakakapunta sa Amerika. Amerika. At ang bansa po na may pinakamahirap magbukas ng account sa Amerika dahil sa karanasan nila nung 9/11. Yes. Pinakamahirap po dyan. Hahanapan ka ng lahat ng records. Pati po dapat ikaw ay residente Ay, permanently. may Patriot o Act nga American pala dyan. citizen. Ano? Yes. Oh, meron Eto palang lang, batas doon. may isa pang pinunto si Congressman Marcoleta, Chairman Garcia. Yung sabi niya, yung 49 accounts, di ba? Out of that daw, merong 22 accounts na agad na naisara. Sinara. Tapos sinara daw po yan ng within 2 weeks kung saan nabanggit ninyo na dapat maglabas ng pruweba laban sa kanya, ay laban sa inyo. At eksakto, doon sa loob daw po ng 2 weeks na yun, naisara sunod-sunod yung mga accounts, merong 4, 12, 6, di ba? Hanggang maging 22 na accounts ito. Ma'am Weng, Opo. Sir Joel, paano ka po magsasara kung hindi ka naman nagbubukas? Peke po ang lahat ng accounts na yan. Wala po ko kahit isa na foreign accounts. Ang ginagawa po nila, tinutugma doon sa 2 linggo na may hawak akong white paper. Yes. Kunyari, sinarado. Kung magsasarado ka ng account, Ma'am Weng, edi dapat yung 49 ang isinarado mo. Bakit 22 lang? Pati trace pa? So, edi ko sabihin, ay wala pong mga account na sinasara dahil wala pong ganong klaseng account. Katulad po ng account sa Pilipinas, sinabi na ng 6 na bangko, fake ang lahat ng accounts na yan. Ang problem po, hindi nyo napansin, ang ginagawa po ngayon, hindi na po nagfo-focus doon sa ibang mga items, lalo sa local accounts, nag-focus sa foreign. Bakit foreign? Sino ba naman sa atin na makaka-verify basta sa foreign, lalo pat katulad ko, nadadalawang visa sa buhay? Paano naman ako makakapunta sa Cayman? Ano ba mga Makakapunta visa sa hawak Amerika? ninyo? Ano bang visa Ano hawak bang meron ninyo, kayo? Chairman? Japanese visa po nung 3 linggo na nakararaan ako po inaimbitahan sa Tokyo University na mag-lecture. At nung pumunta po kami doon sa Korea, naalala niyo po nung nagpunta po tayo sa Korea, yun lang po ang aking visa sa buhay ko. At Hindi ka sa mahiling totoo lang mag-abroad, po, Chairman. hindi po kasi ako pinag-aalis dahil sa kinakailangan madaming trabaho dito sa So, komisyon. ang lumalabas dito, Chairman, kung hindi totoo lahat at fake ang hawak-hawak na dokumento ni Congressman Marcoleta, ang sinasabi niyo po, nakuryente siya o nagagamit siya sa demolition job laban sa inyo? Ayoko pong sabihin nyo, mas maganda pong sa kanya po na itanong. Pero ito po ang lead ko nagsasabihin. Tingnan po ng mga kababayan natin, Jaleo Consulting, yung po yung nagpa-account. At sinasabi po kahapon, meron daw isang supporter na, hindi po supporter, consulting firm, PR firm po yung nando sa kaliwa at naka-base sa Miami, Florida. Pagka po nag-trace ang magagaling nating mga kababayan, tingnan niyo po kung paano at ano yun. Malalaman niyo po lahat kung sino nasa likod ng lahat ng bagay na ito. Sinong nasa likod, Chairman? Ako po, Sir Joel, Ma'am Weng, ako po ay handang humarap sa lahat ng congressional investigation. Maganda po yan. Kasi Meron na para pong lumabas reso ang lahat para ng bagay na paimbestigahan ganyan. kayo. Oo, meron ng resolution. Tama po, para po lumabas. At in fact po, diba ako nagsabi sa inyo nung in-interview niyo ako ng nakaraang ilang linggo, sabi ko may copy ako ng white paper na binabasa doon sa presscon. Maganda matanong sa akin, sino ang nagbigay sa akin ng kopya? Sino Kung po ang yan ay nagbigay miyembro sa ng- inyo? Doon na lang po sa hearing ko sakali. At sino nagbigay doon sa mismong nagbigay sa akin ng kopya at ano ang pinangako? Ito, Chairman, bakit po kayo ginagawa ng ganito ni Congressman Marcoleta? Bakit may ganitong expose siya laban sa inyo? Ano yung possible agenda against you? Hindi ko po malaman talaga, pero hindi po ba sa lahat ng press con, kahit po yung dating kongresista na pumunta sa amin, na nag-aakusa rin na pareha sa mga dokumento, ang pangkahuli po kahit sa press con kahapon, talagang dapat ginagamit na kasi yung mga lumang makina ng company na yan, yung dating kampanya. Dapat kasi, so isipin niyo po ang aligasyon tungkol sa bribery, corruption, allegedly, pagkatapos biglang may issue na gamitin yung mga lumang makina. Parang hindi po tumutugma. Pasensya na po. Hindi tumutugma yung 2 bagay na yon. Kung kami magsasaliksik, ano ba matutuklasan namin sa Miami, Florida? Natatawa ka, Kayo na Chairman. po. Kayo na po ang bahala. Ano Basta bang po, meron simple doon? lang po. Pwede bang konting hint naman o sirit? Dito kay Jaleo Consulting ba yung Hindi po sinasabi mo? kasi naka-layer po yan naka-layer po. Pati yung may-ari. Tingnan niyo po yung may-ari ng kumpanya at pagkatapos kung saan din siya may-ari ng ibang kumpanya at saan kabilang yung mga kumpanya niyang yon. So, ibig sabihin po, makikita niyo po, matitrace po natin lahat dyan. Mga Google nga ito. Sa isang Jaleo kumpanya ba? Sa isang Consulting. kumpanya lang? Sa Miami, Florida?
Bigyan mo naman ako ng lifeline. Basta po, Sir Joel Mamueng, ako po, saksi ang Diyos. Napaka-unfair po kasi sapagkat ako po, pwedeng kasuhan anytime, magbanggit ako ng pangalan, kakasuhan ako. Paano naman po yun? Yung iba dyan, meron pong immunity. Yes. Hindi pwedeng kasuhan dahil may session ng Congress. Napaka-unfair naman po. Napakalimitado ang pwede kong sabihin. At pagkatapos aakusahan ako, kung i-challenge ko po kaya, panumpaan yung akusasyon sa akin. Pati yung mga accounts na allegedly sa akin. Sana po mapanumpaan sapagkat nag-issue po ako ng affidavit of denial na pag nagsinungaling ako, pwede akong kasuhan ng perjury. At the same time, nag-waiver po ako sa lahat ng accounts na yan. Kahit na anong ipakita nilang foreign accounts, ay nag-waiver po ako. So sana naman po, maging fair lang ang labanan. Last na lang ako, Sige, Jo. sige, Ano na pong resulta nung pagpapaimbestigan niyo sa AMLAC at saka sa NBI? Ayun po, wala pa po silang, may sinulat po sa atin ang isa sa mga ahensya na yan at nagsisimula na po silang mag-investigasyon. Lahat po ng nangyayari ito, akin din pong pinapadala sa kanila. In fact, ito pong pangyayari kahapon at mga dokumentong nadiskubre natin na mga peke ay atin pong isusulat sa USDOJ. Total naman, may coordination kami sa kanila dahil sa ginawa nila investigasyon noong 2016 sapagkat bank fraud po ito sa US. Palabasin mo na ang isang account ay pagmamayari ng ibang tao, tinamper, pati po yung mga bank records, tinamper. Abay, yan po ay napakalaking kaso sa Amerika. At the same time, kahit nasa ang bansa ka, hahabulin ka ng US. Okay. Chairman, ito lang. In 2 months' time, magpa-file na po ng COCs. Tama ba, Weng, no? October. October. Opo, yung pong mga tatakbo po sa national election next year. Hindi ba makaka-apekto itong mga ganitong klase ng problema doon sa preparasyon po ninyo para ho sa 2025 elections? Sir Joel at Ma'am Weng, ginagarantiya po ng inyong Commission on Elections na walang ka-epekto po ito. Tuloy-tuloy po ang lahat ng paghahanda natin. Hindi na po baling ako ang batuhin ng putik, sirain ng pagkatao ko, karangalan, puri. Okay na po yun. Wag lang ang Commission on Elections at yung proseso po namin. At kaya naman po natin idepensa, lalo na at kung katotohanan ng nasa ating pong tabi. Alright. Sige, Chairman, Good luck abangan po. namin Thank yung you. mga development. Tawagan ka namin ulit. In the meantime, salamat. Mag-ingat Sir, ka. thank you. Ingat po. Salamat. Hilingan, walang pinoprotektahan.